Ito yung malupit. Ngayon lang ako nakakita ng isang OLA na hindi rehistrado, wala sa SAC List of Registered Online Lending Platform, magsasampa ng kaso sa korte at humihingi pa ng tulong na legal sa NBI at magdadala pa ng pulis para doon sa nangutang sa kanilang OLA. Alright, welcome back, magandang gabi mga kadyani at maglalambing lang po ako bago natin simulan ang ating video. Paki-follow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share nyo na at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So yun nga, natawa ako, share ko lang itong nakita kong post na ito sa isang group ng mga OLA Victims Community na kung saan itong OLA na ito, mamaya i-explain ko sa inyo na illegal ito dahil wala sila sa SEC List of Recorded Online Lending Platform. Okay? Ito po yung senior ng victim. Subject, legal complaint and judicial hearing. Complainant, support safe loan. O sino mga nakautang dyan. Mamaya yan, papakita ko sa inyo ebidensya na wala yan sa SEC. Dear, tapos walang pangalan. We have finalized your information to file a legal complaint and request a schedule for a judicial hearing on November 30, 2024. Actually, last week pa ito. Pero ngayon ko lang kasi nakita. At 9 a.m. our legal and NBI official along with, babanggitin ko yung pangalan dahil maaaring ito ginagamit lang mga pangalan ng mga kapulisan. Sabi ko sa inyo, i-explain ko rin sa inyo mamaya yan. Police Captain SPO for Ronald Velasco, SPO to Jasper Ramos, and SPO for Joe Almadrigo will be present. Biruin nyo ha, tatlong police pa yan. Please provide us with convenient time in your house or office address. We urge you to coordinate with us promptly to avoid commotion. Malamang kasi putol yung yung message yung, meron kasunod dyan pero di ko ito kinuha lang natin yung konteksto na ilan. So yun, eto mga ganitong klase ng mga pananakot o na mga harassments ang laging ginagawa kahit na mga registered na mga OLA. Okay? Diba? Sabi ko nga sa inyo mapa-rehistrado o mapa hindi lisensyado, the same way as goes with the most of the online lending apps o ng mga online lending platform. Ngayon, ganyan po yung kalakaran nila pag hindi po sila nakakasingil. Pero hindi ko sinasabing lahat kasi may mga ilan-ilan nga na sabi ko sa inyo na okay namang hiraman, mababa naman yung interest at hindi naman nakaharas. Yung ba parang tamang sistema ng utos ng SEC. Pero yung mga ganitong klase, itong si support safe loan, itong si support yan, under yan ng, alam ko, excellent era, no? Something, din pakita ko sa inyo na nagsasabi ako na totoo na wala sila sa SEC list ng mga recorded online lending platform kasi updated po itong SEC list na listahan. Okay? Pakita ko sa inyo yan. Saan na ba? Wala. Yun. Wala nga. Wait lang. So yan, pakita ko sa inyo yung mga nasa letter E kasi excellent era nga ang pangalan ng lending company na yan. Yan, lahat yung nakalagay na E na wala, pansin nyo, Easy Cash, e-borrow, Mr. Cash yan kung tutusin, tapos e-generation, e-generation pala yung Mr. Cash, tapos Halika Cash yung e-borrow, baliktad tuloy ako. So yan, nabasa lahat yan ng E, nandyan na po. After that, wala po nakalagay na excellent era. Okay, so it means they are operating illegally, hindi sila rehistrado. Tandaan nyo po lagi yan yan naman po sinasabi lagi ng ng SEC, kapag wala sa listahan ng kanilang mga recorded online lending platform o sa list nila, it means they have no license to operate. Okay? Tandaan nyo Tapos, kung ganun pa ginagawa nila, napakaraming nilalabag nitong OLA na ito. Kasi nga, yung sa unfair debt collection practices, kasama po dyan na kung saan ay ginagamit nila panakot o panghaharas, ang mga pulis, ang korte, at ang mga munisipyo, mga barangay para lamang pumasingil ang kanilang borrower o ang kanilang kliyente na kung saan bawal na bawal nga. Pwede naman talaga silang magsampa ng small claims sa borrower pag hindi nakabayad ng utang. Ang problema,
wala silang lisensya. Kaya paano sila magsasampa ng kasong small claims doon sa borrower kung sila mismo illegal? Ganun lang kasimple yun. Kaya kung may mga utang kayo rito, ha, ayan, i-search nyo na lang din para mas mapatunayan na talagang wala sa list ng recorded online lending platform itong sport safe loan. And then yung paggamit-gamit nila ng mga pulis na yan, no? Bawal nga sila makialam eh. Tutusin eh, hindi sila dapat na sumasama, hindi sila dapat isama na gamiting pananako dahil iba kasi ang kalakaran ng mga nasa ahensya ng gobyerno, yung PNP at saka yung NBI na yan. Tandaan nyo, yung mga yan ay para sa mga kriminal na kaso lamang at hindi para dyan sa mga civil case. Kaya nga, pinaghiwala yung civil case at saka yung criminal case eh. Pagkatapos itong mga OLA na hindi naman rehistrado, sila pa yung mga malalakas sa loob na magsasampa na reklamo ng mga kaso sa korte na kung saan di ba? Paano ko sila haharap kung sila mismo gumagawa ng illegal at hindi tama? Pero mo, illegal na, nangaharas pa, ang taas pa ng interest, nandadamay pa sa mga contacts natin na hindi na natin binibigay, lumalabog sa data privacy at kung ano-ano. So dami na nilabag na mga yan, daming kaso pwedeng ipataw dyan eh. Di ba? May example ko dyan, yung radio 24H peso, di ba? Na naman, walang lisensya, ayun, na-raid. Si yung ginang na nagreklamo, bayad naman pala. Di niya alam, hindi pala rehistrado. Kaya, bago kayo manghiram sa mga OLA, tignan niyo muna kung rehistrado yan o hindi. And then kapag kahit rehistrado yan, pag gumawa ng hindi maganda sa inyo o nang haras sa inyo, pwede nyo naman ireklamo sa SEC. At magiging safe naman yung mga reklamo nyo sa SEC. Okay lang yan. Magreklamo kayo dyan sa kanila. As long as you can provide na kayo ay nakikipag-coordinate din doon sa mga OLA na umaabos. Kunwari, nakiusap kayo, pakita nyo na gano'n na hindi pumapayag. Hindi sila pumayag sa pakikipag-settle ninyo na hindi nyo kayang bayaran ng buo. Gusto nyo hulugan. Ayaw nila. Pakita nyo yung sa SEC lahat ng mga text na nakikipag-usap kayo doon sa mga OLA agent o OLA collector. Then, ito pa yung sinabi nung ito, iba pang text iba pang text na pinorward o pinost nung biktima. Excuse me. Support safe loan notice. Good day. Ito ang aking huling paunawa sa iyo. Kapag naipasa na ang iyong account sa aming legal na departamento, ito ang listahan ng mga posibleng legal na aksyon. Okay Isang soft copy ng demand letter. Maliit na kaso ng paghahabol. Dito ako natawa. Maliit na kaso ng paghahabol. Alam niyo ibig sabihin, small claims. Pero kapag tinignan mo yan, hindi ganyan ang tamang pronunciation sa Tagalog. Ang tamang pagsasalin sa Tagalog ng small claims court is court ng pag-angkin ng maliliit na halaga. Ito talaga yung normal words maliit na kaso ng paghahabol. Posibleng koordinasyon sa inyong barangay, di ba? Pag-endorso ng iyong account sa CIC na maaari makaapekto ng iyong credit standing sa financing institution. Kita mo, ginamit pa CIC. Hindi na sila rehistrado sa SEC, tapos gusto pa nila maging billing access entities sa submitting entities ng Credit Information Corporation. Di ba? Illegal na nga. Gusto pa maging illegal pa lalo. Dinamay na naman yung CIC. Pwede silang reklamo ng CIC dahil ginagamit nila na panakot doon sa borrower na kapag hindi nakapagbayad magiging blacklisted o something na maka-apekto. Balis kung submitting entities, okay lang. Mangyaring ayusin ang iyong obligasyon ngayon. O yun, di ba? Tapos after yan, may mga nakasulat pa nga dyan, may basa ako. After ng mga ganyang scenario text, excuse me, yung ganyan sinasabi nila, puro harassment na kasunod niyan. Dinahay, pinost ba? At hindi ko na i-konteksto dito. Yun lang yung mga pinakita ko sa inyo na katibayan na sila gumagawa ng mga unfair debt collection practices. Tapos illegal pa. Diba? Tandaan nyo lagi yun hindi porket nakita nyo sa Play Store na meron nakalagay na kung saang lending company sila sa baba. Diba? Laging ganun. Kunwari, si Bilis First Digital Bank, yun ang kanyang lending company. Hindi porket ganun, rehistrado na yan. Tignan nyo lagi sa SEC website. Tulad nyan, ang laking ebidensya niya, tapos nagbabanggit pa sila ng mga pangalan ng mga ulan nila. Pag hinarap mo sa SEC yan, ay di automatic. Pag nareklamo mo, mag-aaralan pa rin naman muna bago nila
gawa ng aksyon talaga ng husto. Tapos pag ganyan na may mga harassment at nandadamay na ng mga ahensya ng gobyerno na hindi naman nararapat, hindi naman dapat, kapag ganyan ay mga lumalabag sila sa memo ng unfair debt collection practices ng SEC, pwedeng ireklamo. Huwag kayong matakot, no? Meron lang lumapit sa akin nga na pagka nag-file ba siya ng complaint sa SEC, hindi ba siya matututo ng OLA, ilalagay po kayo sa safe. Lalagay po kayo niya na hindi kayo basta-basta matututo ng mga nirereklamo niyong OLA, kasi hindi man nila pwedeng ipahamak yung tao. Kasi pag ginawa nila yun, di parang nilalabag na nila yung data, privacy nung nagrereklamo, di po ba? Kung may mangyaring masama, siyempre kung sa kanila nakarehistro, di ba? Iingatan din po nila ang inyong karapatan na magreklamo at maghain ng formal complaint sa kanila, at hindi nila sasabihin yan kung sino mga nagre-report o mga nagko-complain sa mga abusadong OLA. Tulad nito na walang lisensya, tapos gumagamit pa ng judicial, pati na rin ng mga kapulisan, di ba? 3 pulis pa yung binanggit. Mama, siyempre matatakot kayo. Iba gumagamit pa ng abogado tsaka ng tawag doon, ng judge. Di ba? Ganun lagi mga ginagawa. Common. Para sa akin, common yan. Pero, pag ganyan yung mga text sa inyo, save nyo talaga lagi yan. Matibay ni ebidensya yung ganyan nakalagay. Yung pangalan ng OLA at yung text ng mga OLA agent na yan. So, yun, sana nakatulong sa inyo at nabigyan kayo ng kaunting advice kung pwede nyo gawin kung sakaling kayo nakakatanggap ng ganito mga klase ng mga text messages galing sa mga abusadong OLA o doon sa mga OLA na nahiraman nyo at hindi kayo agad nakapagbayad o inabuso ang inyong karapatan bilang isang kliyente. So yun, pakifollow na po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel, at hanggang sa muli, maraming pong salamat. Sarang Hamnida po.